Naku, matindi to. Pilot nagdala kay FPRRD sa Netherlands. Mag-a-attend ba sa Senate hearing sa April 10? Ayan, syempre itong balitang ating matutunghayan ngayon ay nagmula kay Malacanang Watch 2024. At ito po ang inyong lingkod na si BT na magbibigay ng reaksyon at komento dito sa video na ating matutunghayan ngayon. At huwag na natin pagtagalin at sabay-sabay na natin panoorin ang laman ng video na hatid sa atin ni Malacanang Watch 2024 at bibigyan natin ng reaksyon ang balitang ito. Pasok! Hello mga kaibigan. Pag-usapan naman natin ang pilot in command. Yung nagdala, yung eroplano na nagdala kay PRRD sa... Ayun, bago natin simulan ng video ito, nais ko nga pala magbigay ng credits dito sa boses na madidinig natin ngayon. At bibigyan ng reaksyon, syempre, si General Macanas. Ayan, syempre, supportahan natin yan si General Macanas, the General's Viewpoint. Bisitahin natin yung mga katunay. Pagpatuloy natin. Sa The Hague, Netherlands. Maraming nagtatanong kung mag-attend ba siya sa Senate hearing on April 10. So ako, hindi ko pa masigurado kung I'm sure nung second hearing na invite siya, kailan hindi nag-attend. So itong third hearing on April 10, hindi ko pa na-monitor kung mag-attend. Ang sigurado ko lang na mag-attend ay sina Secretary Boying Rimulya, General Marbil, General Torre, sino pa yung... Si General Torre, angas ngayon yan. Di ba? Na-awardan yan. Aba, parang ano, no? Dalawang mission accomplished yung nagawa niya. May mga pino-post sa Facebook na dalawang mission accomplished daw na nagawa niya. Nakalagay doon, litrato ni Pastor Kibuloy, tapos nakalagay accomplished. Tapos litrato ni PRRD, accomplish. Tapos sunod, yung litrato ni Senator Bato, susunod na daw, parang ganun. Yan ang mga inaano kay Torre, na susunod niyang aanuhin daw, na huhulihin. Si Torre ngayon ang naaatasan sa mga ganyang klaseng hulihan. Kumbaga, malaki ang kumpiyansa ng gobyerno kay Torre. Sana hay nako. Sana ang hirap magsalita. Ay, hirap talaga magsalita ngayon. Ay. Tuloy na lang natin. Director ng Philippine National Crime, General Alcantara, yung Prosecutor General. So kailangan lahat ng lahat ng mga naging sangkot sa pagkakadala kay PRRD o yung pag-aresto kay PRRD ay kailangan talagang humarap diyan sa Senate hearing na yan ni Senator Amy, no? At kailangan naman talaga, syempre kailangan ng taong bayan ng sagot. Kailangan maliwanagan kung ano talaga ang nangyari nung araw na yun. 'Di ba? At kung bakit nagkaroon ng warrant of arrest sa cellphone. Hindi naman kasi, 'di ba? Isa kasi yung sa kino-question eh. Yung cellphone na 'yan. 'Di ba? Para naman kasing hindi magandang tignan, parang hindi siya kung ang warrant binabasa mo lang sa cellphone. Iba talaga yung may warrant ka talaga na pinapadala sa isang tao eh. Yung talagang ipapakita mo sa kanya. Di ba yun naman talaga ang SOP kung tutuusin kahit dati pa. Wala namang nanghuhuli ata na manghuhuli ka tapos wala kang warrant. Wala pa naman atang ganun. Kaya kung meron, paki-comment mga katunay. Pero napakahirap doon kung nanghuhuli ka. Kung pwede na palang manghuli ngayon ng walang warrant. Di pag napagtripang ka, kung ano-ano na ikakaso sa'yo, hulihin ka na lang kahit wala kang warrant. Diba? Dapat talaga may warrant. May warrant kang ipapakita. Mas presentable yung ganun. Diba? Presentable pa no? Kasi medyo hindi presentable pag sa cellphone eh. Parang anggara kasi. Pwede namang yung warrant, basa yung, kunwari may binabasa ka pero wala naman, mga ganun. No? Iba pa rin talaga yung, diba? Yung mga dating gawi. Syempre yung mga pulis alam yan na kailangan ganun talaga. No? Pero sinasabi nga ni Jen. Yan, Jen na lang. Na kahit walang warrant, pwede naman tayong manghuli.
Sa 8 ata yung binanggit ni Jose Castro na kinonfirm na mag-attend. Itong piloto, hindi ko sigurado. Oh, Ito, mayroong post ni piloto, Ching Lu. pinagdala kay PRRD. Maganda ang pagkano niya, the pilot in hot seat. Basahin ko lang ha. As questions continue to swirl around the circumstances of former President Duterte controversial flight to The Hague, the name of Captain Johnny Gulia, Johnny Gulia, pilot in command of RPC 5219, has surfaced as a key figure in the unfolding narrative. And Mantakin mo talagang sisikat sila sa mga nangyari, no? Mantakin mo yung pilot na nagdala kay PRRD is talagang ano yan. Hindi siya makakalimutan. Kumbaga mailalagay siya sa history, sa libro, no? Na isa ka sa mga nagdala kay PRRD. No, baka pagdating ng panahon. Kasi alam nyo sa tingin ko, baka balang araw magkaroon ng libro to. Yung ano ni PRRD, yung istorya. 'Di ba? Para maano rin, malaman din ng karamihan. Ewan natin kung mangyayari yon, depende kung may haharang o wala. Pero napakaganda rin. Para napakagandang istorya din. Pero mailalagay doon yung mga taong naging ano, no, doon sa ano ni PRRD. Parang ang mangyayari yung mga naging kontrabida. Ay, nako. by the way, may nakita kong post. Classmate pala sa PMA. Oh, Mag-classmate si Senator Bato at si Captain Johnny Gulia sa PMA, class of 1986. aba, mag-classmate pala sila, ha? Aba. May picture sila na nagkaakbay silang dalawa. So, PMA ito. So, Siguro para sa akin, no, yung nagdala kay PRRD dyan, yung piloto, no, parang wala naman din siyang magagawa kasi kung trabaho lang yan, eh. No? Kahit minsan, hindi naman natin kasi alam kung talagang yung iba, 'di ba? Yung iba kasi hindi natin alam kung ano talaga yung nasa puso't isip nila. Kahit sabihin natin na minsan labag sa kalooban nila yung mga nangyari na yan o yung nangyari kay Tatay Digong is wala din silang magagawa. Kailangan sumunod sila, eh. Trabaho nila yan. 'Di ba? May sinumpaan silang tungkulin. 'Di ba? Kung ano ang iutos sa kanila, susundin nila. No, hindi nila masusuway. No, para syempre mahirap din sa kalagayan nila kung sila ay susuway. 'Di ba? Kaya ako naiintindihan ko rin yung mga ganitong klaseng tao. No? Kung sakasakali. Kung ganun talaga yung nasa puso niya, kung ano pero hindi ko naman pinapangunahan kung ano yung ano niya. Nararamdaman niya nun. Pero para sa akin, yung iba lang, yung iba pa, 'di ba? Yung iba pa. Meron ding mga ganun siguro. Kasi nakikita natin may mga pulis na umiiyak nung mga panahon na hinuhuli si PRRD. Na sinasabi nagpupunas lang ng pawis pero halata naman kasi silang umiiyak ng mga araw na yun. 'Di ba? Yung iba. 'Di ba? Syempre, medyo madamdamin yung pagkakadakip kay PRRD noon. 'Di ba? Hindi naman natin maitatanggit, nakita natin sa video. 'Di ba? Pero alam nyo, kahit may mga pulis talaga na minsan na sana wag na lang hulihin to kasi syempre may edad na. No, sana ganito na lang at dating presidente to, parang ganyan, 'di ba? Parang nalulungkot ka sa nangyayari, wala ka naman talagang magagawa kundi sumunod sa kung anong utos sa'yo ng nakatataas. No? Hindi mo pwedeng suwayin yung basta-basta. Kasi pag ikaw may sumuway, sila naman ang malilintikan. Kaya si PRRD nauunawaan niya yan, eh. Yung mga umano sa kanya, nauunawaan niya yan. Dahil wala naman ding magagawa yung mga pulis na yon, yung mga tao na yon, no, kundi sumunod sa utos ng nakatataas. Hanggang lumabas sa serbisyo ngayon, nagtatrabaho na lang official sa kung tama yung post na nabasa ko sa... Pero labas si Torre doon. Yung sinasabi ko lang yung ibang mga pulis na nandoon yung nakaikot. No? Kasi si Torre, alam naman natin talaga, lagi siyang lagi siyang nandiyadyaan sa mga huhulin. Basta PRRD, ang mga tao ni PRRD, lagi siyang nandiyadyaan, eh. Talagang siya yung pinaka kumbaga siya yung pinaka berdugo, parang gano'n. Hindi ko alam tawag, eh. Pasensya na kung natawag kitang gano'n. Pero, di ba yung mga gano'n, di ba? Meron siya sentensyador, parang gano'n, di ba? Meron mga gano'ng tawag. Parang gano'n. Gawin natin parang si Torre yung sentensyador. No?
San Miguel Corporation siya nagtatrabaho as a pilot. San Miguel. Okay. Captain Gulia was reportedly invited to appear during the second Senate hearing, but he did not attend, further fueling interest in his role. Adding to the gravity of the situation, Captain Gulia was also named in the petition for habeas corpus filed before the Supreme Court by the Duterte siblings, questioning the legality of the former president's alleged forced transfer to The Hague. Okay, ito update lang. Yung talaga lumalabas, no? Forced transfer talaga yung nangyari. Kasi talagang hindi talaga siya dumaan sa proseso dito. Pero kung dinaan nga sa proseso dito sa Pilipinas, wala naman sanang ganyang klaseng problema. At hindi na sila dapat umaattend sa mga ganyan-ganyan. Kung dinaan, yun talaga nasilip na butas sa kanila eh. Sana kung plinano na lang ito, sana pinagplanuhan maigi, di ba? Bibigay tayo advice ng ganun, ha? Pero, di ba, para hindi na kayo hindi na kayo nasisira, wala na nagagalit sa inyo, hindi yung mga mata ng taong bayan talagang nanlilisik sa inyo sa mga ginawa nyo. Sana kahit sabihin nyo, alam nyo tama ang ginawa nyo at naging proseso nyo sa pagdakip kay PRRD, sana sinunod nyo pa rin yung batas, yung kaalaman ng tao na alam nila na proseso. Dapat gano'n na lang. Diba? Kasi, ang nangyari kasi biglaan talaga eh. No, dinala agad parang, eto, dumating ka rito sa Pilipinas, daling ka na namin agad dun sa The Hague, kailangan daling ka na hindi siya dinala dito sa mga proseso dito sa Pilipinas. No? Hindi nga siya binigyan ng damit, hindi siya binigyan ng pagkakataon na makapagdala ng mga gamit. Siyempre, bilang presidente ng ating bansa, kahit papaano, dapat nagbibigay tayo ng respeto. Diba? Kahit sabihin natin, meron siyang kasalanan, meron siyang ganitong pagkakasalanan na dapat panagutan, kailangan is maging makatao pa rin tayo. Kasi kahit papaano, nagsilbi din siya dito sa ating bansa. Kasi parang ang lumalabas niyan, kahit sino palang maging presidente ng ating bansa, pwede palang tratuhin ng ganun. No? Pagkatapos ng kanyang termino, at kung sakasakaling wala na siya sa serbisyo niya bilang presidente, at magkaroon siya ng mga ganyang klaseng kaso, is wala na palang salita-salita. Kaya ka na palang itapon o dalhin kung saan-saan na lang. 'Di ba? Sana na lang is kahit papaano tinignan nila yung pagiging dating presidente ni Tatay Digong. 'Di ba? Lalong-lalo na syempre hindi na biro-biro 'yan, may edad na si Tatay Digong. No? Sana binigyan na lang nila ng pagkakataon na may proseso dito sa Pilipinas kung ano ang dapat iproseso. Or yung mga hiniling ni Tatay Digong dito sa Pilipinas is na ibigay bago siya dalhin sa The Hague. 'Di ba? Pati yung pamilya, kung ano hiniling ng pamilya, 'di ba? Kasi respeto 'yun eh. Bilang pagrespeto at paggalang, kahit sabihin mong galit na galit kayo kay Tatay Digong, no, sa mga nasabi niya, sa mga nagawa niya sa administrasyon, is kailangan pa rin nandoon yung respeto. Kahit papaano. 'Di ba? Dapat ganun pa rin, hindi pa rin nawawala. Dahil dati siyang presidente. May nabasa akong post ni Atty. Salpanelo, nag-file siya ng motion asking the Supreme Court na mag-set na ng oral arguments related to the writ of habeas corpus na na-file nila sa Supreme Court. So, as of now, wala pang naka-schedule na oral arguments. Okay. Furthermore, the Senate is looking into whether the flight was executed with full transparency, legal authority, and due process. As pilot in command, Captain Gulia may be asked to provide first-hand information such as, ano yung mga kailangan niyang masagot? The origin and nature of his flight orders, whether lawful documentation or clearance was presented before takeoff, the behavior and condition of the passengers, including any sign of resistance, and his knowledge or lack thereof of the political or legal context surrounding the transport. At the center of the controversy are allegations. Ito allegation lang ito. Kaya dapat masagot ito ng piloto kung may knowledge siya. Ito, allegation. That the former president was brought to the airport against his will, with viral footage showing what appears to be physical assistance or restraint by police officers.
Captain Gullia's testimony could help confirm or dispel these claims from an independent and operational perspective. So kailangan niya pala talagang umattend dyan sa hearing na yan dahil kahit papaano, marami din siyang ipapaliwanag dyan tungkol sa pagkakadala kay PRRD sa The Hague. Siyempre, siya yung pinaka last na makakasama ni PRRD yan eh. Siya yung piloto ng airplano eh. Di ba? Legal experts note the pilot, ito bantayan natin ito. I agree dito trabaho lang eh. Legal experts note that pilots, especially those under military or government assignment, are generally not liable if they are simply carrying out lawful orders, unless it can be proven that they knowingly participated in or enabled an unlawful act. So hindi naman siya hindi siya military or government pilot. Pagkakaintindi ko, private plane yung ginamit. So hindi siya military o anong pilot. Parang pilot lang talaga siya na At dito nga, private plane nga naman yung ginamit. Kasi marami ding nagtaka dun eh. 'Di ba? Private plane. Kumbaga, ICC. Kung ICC yung humihingi kay PRRD, kung ICC yung nagpapadala sa kanya doon sa The Hague, dapat syempre, ipoprovide ng ICC yung service. Yung yung pagdadalan kay PRRD, yung pagsasakyan niya. 'Di ba? Hindi na dapat sinasagot ng Pilipinas 'yun. 'Di ba? Sila yung may kailangan kay PRRD. Kaso ang nangyari, syempre, ang isa din ang nakitang butas ng mga kababayan natin, bakit masyado naman ginastusan yan? 'Di ba? Parang sa atin pa talaga nang galing yung private plane na magdadala kay PRRD sa The Hague. 'Di ba? Parang ang pumapasok sa isip nila na para talagang gustong dali na dun si PRRD sa The Hague. 'Di ba? Kasi kung talagang ICC talaga yung nagpapaano sa kanya, yung ICC ang bahalang mag-provide nun. Kumbaga problema na siguro ng ICC yun eh. 'Di ba? Hindi na problema ng gobyerno natin yun. 'Di ba? Kung gusto nila na si PRRD ay kunin nila. 'Di ba? Maraming post na nababasa ko na itong eroplanong ito RTC 5219 ay siya ring eroplano na sinakyan noon ni Alice Go mula sa Indonesia ba yun pabalik sa Pilipinas. Nawala na yung istorya no ni Alice Go. Same airplane. Okay. The Senate's interest in summoning Captain Golia reflects a wider effort to uncover the full chain of command and ensure that constitutional rights and due process were upheld during the highly sensitive operation. Okay. So, sabi niya, we will find out on April 10, the date of the third Senate hearing, if he will attend. Doon natin malalaman yan. Kayo, sa tingin niyo mga katunay, a-attend kaya yun sa April 10? April 10, bukas na yun. Aba. Ako excited ako kung sino-sino yung mga a-attend bukas. Panoorin natin mga katunay. No, may pumunta kaya? Tanungin nyo, maganda sana kung maka-attend si Captain Johnny. Para may masagot din siya. But it depends sa... It depends on the situation. Kanyang will o kanyang pinagtatrabuhan kung pa-attendin siya o hindi. Mantakin mo, piloto lang pala talaga siya, no? Hindi siya pulis, hindi siya sundalo, hindi siya To me, yung ginagawang Senate hearing ni Senator Jaime, na nung una ay maraming nagdududa na parang political gimmick lang yun. But to me, lumalabas, malaking tulong ito kasi totoo yan. Yung mga information na mabanggit dyan, pwedeng gamitin ebidensya sa gagawing trial ni PRRD sa ICC. Oo. Malaki talaga yung tulong ng ginagawa ni Senator Jaime na yan. Malaking bagay yan. 'Di ba? Kaya sinasabi ko nga, hayaan natin si Senator Jaime sa kung anong nagiging kilos niya ngayon. Kumbaga alam niya naman siguro yung ginagawa niya.
Kita nga natin, no? Kahit siya lang, kahit na ilan-ilan lang yung mga nakakasama niya dyan sa Senado, is pinagpapatuloy niya yan. So, ako, nagpapasalamat ako kay Senator Amy, Senator Alan Peter Cayetano, Senator Bato, sino pa, Senator Bongo, na nag-a-attend. Pero kahit na si Cayetano, no, si Senator Cayetano, kahit na sabihin natin na tumutulong siya sa investigasyon niyan, eh hindi pa rin namin nakakalimutan yung 10K. Sabi nga ng iba yung mga nagko-comment eh, kapag nagawa mo yan, kapag na si PRRD ay nakatulong ka sa pagpapauwi kay PRRD, kakalimutan na namin yung pangako mong 10K sa amin. Sa Senate hearing na yan para mas maliwanagan tayo sa kung ano ba talaga. Ayon, natating natunghayan ng video na nagmula kay Malacanang Watch 2024 at syempre natunghayan natin ang boses na yun na binigyan natin ng reaksyon. Walang iba kundi si General Macanas. Kayo mga katunay, anong masasabi nyo tungkol dito? Comment lang po kayo sa comment box. So once again, I'm BT and I'm out. Peace.